Si Shelo Magno, alam mo yung parang, bakit ba ang, alam mo talaga, bakit ba ang dry-dry ng kabila? Alam mo yung nagpapakawiti na maasim pa sa sukang paumbong. Ano ba si Shelo? Parang, alam mo yung parang sa barkadahan, na may inuman kayo, tapos biglang mo may magko-comment, yung lahat kayo parang, yung matatahimik kayong lahat dahil parang, alam mo yon. Oo, alam mo yung gano'n, yung nagiinuman kayo, tapos biglang may sisingit, Oo. tapos lahat kayo matatahimik, na parang, ay, nakakaloka sa kanya, yung pasabog na pinalabas nyo, Saldi ko, parang, sino nyo? Sino ba hindi mo maalam na si Saldi ko mismo ang lumabas? Wala nga nakakalam na malalabas siya eh. Lumabas siya dahil siya na naiipit. Oo. I think, Shelo, I think it's, Occam Razors tayo, yung sa'yo kasi kailangan ng grand conspiracy. Para maging totoo. Alam mo yung kailangan ng grand conspiracy na humanap ka ng 18 na Marines, humanap ka ng Saldico, ganyan. Hindi ba mas mabilis na kaya lumabas si Saldico dahil inano na siya, nilaglag na siya ng kanyang mga kakamkaman. So parang umamin na si Saldico na na ganito ang distribution. Umamin siya may maleta, nagko-corroborate. Tapos pang-intriga lang pero hindi kaya paano pang-intriga yung bear? We're talking about 900 plus billions of pesos. Girl, we're not talking here about some failure of liquidation. This is criminality of the highest order. Tapos yan lang yung comment mo. Anyway, paakyatin muna natin si Miss Vic. Hello, Miss Vic. Hello, Miss Joey. Hello. Andito ako ulit. Wala lang. Pwede na magsalita. So, go. Sige, go na. Ano lang, i-continue ko lang yung sinabi kanina ni Kuya doon sa TikTok na sabi niya na yung Middle East daw may bomb shelter daw kami, whatever. Sobrang tawa ko noon kanina, Miss Joey. Actually, dito, nasa ano kasi ako, nakatira kasi ako sa barangay ni Trump. Ang paligid kasi ng bahay namin, golf course ni Trump. At malapit kami sa US base ng sa Dubai. Sa Dubai, oo. Opo, sa Dubai. Tapos pag may pumutok, Miss Joey, yung wall namin at yung salamin namin nanginginig. Oo, malapit lang kami. Tapos, ang ano ko dito kaninang umaga, nag-attempt ako dito kanina na kasi pag day off ko, nag-walking talaga ako 11 kilometers. Iniikot ko ang barangay namin. Hindi ako kanina pinalabas, hindi ako pinayagan kanina ni security guard dito. Kasi sabi nila, stay at home lang daw kami. Nag-attempt lang ako, pero so, kaya nag-comment. Dito, restricted muna yung niyo, paglabas-labas niyo dyan sa Middle East. Opo, kaninang umaga. Pero kaninang hapon, nag-attempt ako ulit. Pinayagan na ako kasi kalmado na, okay na kami dito lahat. Wala nang kaya nagsabi ako na mas feeling safe ako dito sa Dubai, sa gitnang silangan, kisa dyan sa Pinas. Mas inaalala ko yung kalagayan ng mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas kasi alam ko may sayad ang Pangulo natin. Ganun lang yun. Pero dito mas okay kami dito, Miss Joy, sa Dubai. Wala kaming problema. May ang bad news nga lang is that in Israel, in Tel Aviv, merong Pilipina na hindi raw umabot sa bomb shelter. So, tawag dito, hindi umabot sa bomb shelter. So, na siya, na tamaan niya, I do not know kung paano, pero namatay na Pilipina. Parang kasama pa yata yung alaga niya. Hindi sila umabot sa bomb shelter. But aside from that, wala namang ibang na report na fatality involving a Filipino. I posted several
announcements ng ang tawag dito, several announcements ng Philippine government through different embassies. Ang daming mga Pilipinong nababad trip, sa totoo lang. Lalo na sa Lebanon. Talagang bad trip sila na parang, ay nako Miss Joey, hindi totoo yan. Pag tumawag ka sa embahada ng Lebanon, wala silang pakialam sa'yo. Ganon. Sinabihan daw sila na, since hindi naman kayo nakapunta sa Lebanon, since pumunta kayo sa Lebanon, despite yung adverse notice, walang pakialam daw sinabihan daw sila na walang pakialam ang Philippine government sa inyo. Well, yun yung claim doon sa comment section. Which is for me is just really so terrible. Kasi kumbaga parang bombahan po yung pinag-uusapan natin di ba? Bombahan po. Survival po itong pinag-uusapan natin. Talaga ba? Hindi talaga sila kikilos. Hindi talaga, totoo ba to na ganun yung pag-deal ng mga nung Lebanese, yung embassy natin sa Lebanon sa mga Pilipino. Ayan. Nag-a-alarm po kaya alert agad pagrinig ng alarm. Kaya kanya-kanyang sikap lang kami po watching from Abu Dhabi. Ayan. Yes, Miss Vic. At saka yung mga amo ko, Miss Joey, since kaninang umaga pa, kasi sa bahay ako nagtatrabaho Since, pero taga-Europe yung mga amo ko. Since kanina pang umaga, naka-impake na sila. At ready na yung ang camping trailer niya ng amo kong lalaki. Kasi anytime, kung anong mangyari, pwede silang umalis kasama ako, pero ako hindi pa ako nag-impake. Pinapagalitan ako ng amo kong babae. Nasaan na yung, naka-ready ba na ang gubag mo? Sabi ko, anong gubag? Wala namang gira na mangyayari dito kasi sabi ko sa kanila, in God we trust. At sinabihan ako ng mga amo ko, ikaw pa talaga ang nagsasabi na in God we trust, hindi mo nyita ka. Ganun yung sinasabi sa akin. At saka handa na sila, nakahanda na lahat dito. Anytime. Saan yung yung exit plan nila if ever? Punta kami sa bandang Fujairah kasi wala doon malayo sa sa base. Mapalayo lang kami sa base. Yun talaga ang pahamak sa mundo no, US base. Ayan. Nick, ka? Device not connected ka? Na-excite pa naman ako, nakita ko si Nick. Device not connected ka? Ayan, okay, nakapasok na siya. Ayan, okay. So anyway, so ibig sabihin, meron talaga kayong contingency plan if ever na punta kayo sa somewhere na malayo sa US base. Opo. Kasi malapit lang kami dito, malapit lang kami. Yung lugar namin dito ngayon, malapit lang. So, anytime, takbo agad. Pero ako walang gubag. Sila meron lahat. Ready na lahat. Pati pagkain namin, lahat nakasalansa na lahat sa trailer. Okay na lahat. Ma'am Vic, nag-aalala rin ako for you. Makinig ka sa amo mo. Maghanda ka na rin ng gubag mo. Sige, maghanda na rin ako ng gubag. Pero Miss Joey, nasanay kasi ako kasi 2005, OFW na ako sa Lebanon. Yung unang bombahan sa Lebanon, ganito rin ang nangyari. Pinapanood ko pa nga yung bomba na lumilipad sa kaparangan. Pero parang nasanay na ako. Alam mo yun, yung ganon. Kaya okay, parang sa kay Lord ko na lang ibinibigay ang lahat. At sabi ko nga, may tiwala ako sa gobyerno dito. Ganon lang yun. Oo. Which is really sad, Talaga, pinipili talaga ng Pilipino yung despite the fact na merong ganitong pangyayari, yung mga OFW natin, ang iniisip nila, hindi, mas safe pa rin. Kahit ganito ang sitwasyon dito, mas mapagkakatiwalaan para namin yung gobyerno ng bansa na kinakalagyan namin kaysa sa sarili ng gobyerno. I mean, that's government failure sa totoo lang. That's really government failure. And sana maisip nung napadaan kasi ako sa live nila Shelo Magno at saka ni Gabe Pineda. Nagla-live pala sila si Shelo Magno at saka si Gabe Pineda. Tapos nanonood ako ng live nila. Ang nanonood sa kanila panay mga Duterte supporters. Galit sa kanila.
Or at least galit sa kanila. Ganon. Yung mga tipong, like yung sinasabi nila, taga kinokontra talaga dun sa comment section. Lahat ng sinasabi nila. As naisip ko, hindi ba bang feeling ni nila Shelo Magno at saka nito, itong mga extreme anti-Duterte? Kasi whenever they say something, lalo na yung dun sa 18 Marines na dina-downplay ni Shelo Magno, ganyan. Putang ina ninyo, yung ebidensya nyo kay Inday, 125, nanginginig na yung laman ninyo. Pagkatapos ito, mga former Marines, yun talaga yung trabaho nila, napakadetalyado ng kanilang mga sinabi, information that can be verified. Pagkatapos ayaw niyong pakinggan, duda kayo agad. Pagkatapos, dun sa mga information na wala kayong karapatang malaman at wala kayo sa posisyon na busisiin, busisi kayo ng busisi. Diba? I just find it really ridiculous. And we're not talking about millions dito. Bilyong pera yung pinag-uusapan natin dito na dineliver nitong mga ito. Diba? Nakakaloka lang. Tapos, yung mga ganitong sitwasyon, hindi sila na-o-offend. Kaya makikita mo talaga sa kanila, hindi talaga sila makabansa. Wala talaga silang pakialam sa bayan. Kasi yung mga ganitong sitwasyon, na yung mga OFW natin, blatant na yung kanilang pagsasabi, mas safe kami dito. Mas okay kami dito. Mas tiwala kami dito. Naaalagaan kami ng mga gobyernong nandito. Kesa lumapit kami sa sarili naming gobyerno. Correct. I mean, don't you feel na hindi ba kayo nahihiya dyan? Yung mga nasa gobyerno ngayon at sinusuportahan tong gobyerno na to, hindi ba kayo nahihiya dyan? Diba? Hindi ba kayo, wala bang konsensyang umuukil-kil sa mga utak ninyo na, dude, this is not about the OFWs loving PRRD. This is about our country being embarrassing. Diba? Ayun lang, sobrang nakakadiri. Ayun. Anyway, anything else you want to share, Ma'am Vic? Okay lang, okay, tapos na po. Okay na po. Thank you, Miss Joey. Okay, salamat. Maraming salamat. Sabi ni Maxwell, out of touch yan sila Shelo Magno sa tunay na issues ng bayan. Extreme DDH lang talaga sila. Totoo. And I think, kasi dapat talaga maintindihan ng mga tao yung corny kasi pag-usapan yung pagiging makabayan, yung pagiging patriotic. Corny pag-usapan sa totoo lang. Pero makikita mo kasi yan doon sa mga tao na consistent yung pinaglalaban. Ganon. Na consistent yung pinaglalaban. And, I look at the people who are aligned with the politics of PRRD. Ever since yung mga tao na supporter ni PRRD, when they conduct rally, ano ang dala nilang flag? Philippine flag lang. Pansin nyo? Diba? Philippine flag lang. Kasi dapat pagka kunwari may advocacy ka, yun talaga dapat lang naman yung yung bansa mo lang talaga, yung welfare ng bansa mo, yun lang naman talaga dapat ang iintindihin mo Kasi ang problem with this kind of, pasensya na kung niraray 90s ako. Ang problem with this kind of thought leaders we have, yung mga anti-Duterte na thought leaders natin, wala naman silang talaga, wala talaga silang sa bayan, yung wala silang pake. Like for example, ito sabi nila, may post si Shelo Magno meron siyang yung sobrang dina-downplay niya yung
Teka lang ha. Tangina nito, no? Saan walang naniniwala dito sa gagang to? Ayan, sabi niya, yung mga pasabog na pinalabas ninyo, Saldico, Maleta, 18 Marines, pang-intriga lang, pero hindi kayang magpakulong. Panglaban lang ba sa korap o pagmamadali lang para makaupo sa pwesto? 18 Marines, Saldico, Maleta. At ito yung mga ito yung mga reasons kaya maiisip mo talaga na tangina, the University of the Philippines failed. The University of the Philippines failed. There is nothing to be proud of na galing ka sa UP, tangina. Sa totoo lang. Ganito ba mag-measure ng isang mga public issues? Alam niyo sa totoo lang si Attorney Baligod, may mga issue yan eh. Meron siyang parang maraming mga tao sa legal community ang hindi believe sa kanya. Part of it is yung how he handled yung kanyang kliyente na si Ben Horluy. So maraming may trust issues kay Attorney Baligod. And I acknowledge that. Okay? I acknowledge that. However, itong 18 Marines, nag-issue na ng affidavit. Okay? Pinangakuan na nila yung kanilang mga sinabi na katotohanan iyong mga yon. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron na silang risk na pinasok dito. Kasi kung nagsisinungaling sila, they are under the pain of perjury. Okay? Ngayon, yung mga sinabi nila dun sa kanilang affidavit, those are verifiable. Okay? Plate number ng mga sasakyan, kanino to, pinuntahan namin si ganito, office ni ganito, naghatid kami ng maleta, ganyan-ganyan, emerald. Those are the things that can be verified. And it calls for further investigation kasi sobrang detalyado eh. At pinangakuan din naman nila, 'di ba? So ngayon, kung kunwari nangako na sila, tatayuan namin itong mga sinabi namin, okay? Ito kasi yung problem doon sa mga tao na hindi nirespeto yung sistema. May mga sistema na dapat mong buwagin, pero may mga sistema na dapat mong irespeto simply because kailangan mo to para sa isang mas malinaw na usapan. Hindi yung I'm here. Ako. Ayan. Yes, narinig ka na namin. Sino na naman to? Si Shelo. Yung mga pasabog na pinalabas niyo sa Saldico, Maleta, 18 Marines, pang-intriga lang pero hindi kaya magpakulong. Panglaban nga ba sa korap o pagmamadali lang para makaupo sa pwesto? So, yun yung concern niya. Sabi niya, hindi kaya magpakulong. Bakla ka, paano mo ipapakulong yung presidente? Ano siya, no? Parang si Shelo Magno. Alam mo yung parang bakit ba ang dry ng kabila? Alam mo yung nagpapakawiti na maasim pa sa sukang paumbok. Hello everyone. Hi. Na-miss niyo ba ako? Diyos ko Lord, parang ano ba si Shelo? Parang alam mo yung parang sa barkadahan na may inuman kayo tapos biglang mo may magko-comment. Yung lahat kayo parang yung matatahimik kayong lahat dahil parang girl, wala kang sound. Wala kang sound. Hello. Ayan. May sound na ako. Alam mo yun? Oo, alam mo yung gano'n, yung nagiinuman kayo tapos biglang may sisingit. Oo. Tapos lahat kayo matatahimik na parang, ay. Hindi, matatahimik kasi parang, walang yung kwento niya. Nakakaloka sa kanya, yung pasabog na pinalabas nyo, Saldico, parang, sino nyo? Sino ba hindi mo ba alam na si Saldico mismo ang lumabas? Wala nga nakakalam na malalabas siya eh.
Lumabas siya dahil siya na naiipit. Oo. I think, Shelo, I think it's, Occam razors tayo. Yung sa'yo kasi, kailangan ng grand conspiracy. Para maging totoo. Alam mo yung kailangan ng grand conspiracy na humanap ka ng 18 na Marines, humanap ka ng Saldico, ganyan. Hindi ba mas mabilis na, kaya lumabas si Saldico dahil inano na siya, nilaglag na siya ng kanyang mga kakamkaman. So parang, umamin na si Saldico na na ganito ang distribution. Umamin siya na may maleta, nagko-corroborate. Tapos, pang-intriga lang, pero hindi kaya paano pang-intriga yung be? We're talking about 900 plus billions of pesos. Girl, we're not talking here about some failure of liquidation. This is criminality of the highest order. Tapos yan lang yung comment mo. Yung issue nyo nga, Luis Piatos eh. True. Yung issue nyo nga, talking about something you are not supposed to talk about. 'Di ba? Na wala kang personality to talk about. And yung atake nila sa confidential fund is actually very, very wrong. Kasi kung kunwari, ang concern ninyo ay transparency on how the confidential fund is being spent, ang call mo dapat doon is declassify the information. Ganun dapat. I-declassify niyo yung information na yan para mapag-usapan natin. If that is really, if that is truly your call. 'Di ba? Walang sincerity eh. Ito si hindi moist. Ito si Shelo Magno, walang katas. Diyos Alam me. mo, wala talaga siyang katas. Kita mo pa, napaka-feeling pa, meron pa talaga siyang Professor Shelo Magno. Parang, girl, branding. Parang, girl, your brand is not branding. It's not selling. It's not moisturizing. Diba? Ang dami yung paut-ut ng mga branding na ganyan. Oo. Yung, ang todo lang talaga, ang ano lang talaga dyan, ang eksena lang talaga yun, Shelo. Kayo, nobody buys your stuff anymore. Look at your last rally from before. Ilan kayo? Eksena nyo, ano kami 30,000, di ba ang daming nila noon. Tapos nung ikalawang rally nilang trillion peso march, bakla, naging ano na lang, 2,000, ilan na lang. Tapos ngayon, ilan na lang kayo? Tapos, Bax, ito pa, nung February 25 na nag-rally sila. At ang nakakaloka nito, girl, ang nakakaloka nito, edi, nag-eksena. And this is after the Bongbong Marcos and Lenny Robredo plastikan. Ayun nga, ang binigyan lang ng DILG na permit na mag-rally ng 25 sa ED. No rally zone ng EDSA. Alam mo ba yon nung Feb 25? No rally zone ng EDSA. Bawal mag-rally sa EDSA. Except Nakakampinks. except Pilipinas, oo. Ibig sabihin, except nakakamping. So, parang, okay, so kayo yung eksena. Parang, bakit, sino nagmamadaling umupo sa pwesto? Si Sara? Bakit siya nagmamadali? Kayo nga nagmamadali kayong matanggal si Sara para may chance kayong makaupo sa pwesto. Mas masahol yun, be. Dahil kayo, hindi nyo kayang lumaban ng patas. Hindi nyo kayang lumaban sa sabayan. Kailangan nyo talagang pilayan yung kalaban para manalo kayo. Yes. Ganun na kasi yung bakla. Professor Shelo. I'm pretty sure ganyan ka nung high school ka siguro na pag may nakakataas sa'yo, kailangan, naku. Ano yung mga... Kailangan may mga samang trait para ikaw pa rin ang bida, no? May mga ganon di ba? May mga ganon nung high school sila lalo na yung mga achievers. Yung damang-dama talaga nila yung pagiging achiever nila. Kasi achiever naman kasi si Shelo nung high school yan. I think she was a valedictorian or something. And I'm pretty sure, ganyan yung level na yung may nakakataas, parang tumataas yung kilay na parang, magnanakaw yan ng candy sa kantin. May mga ganon eksena sa buhay, di ba? Para lang para lang ma-secure nila
yung spot nila. Oo. Ngayon, kaya nakikita mo yung mga comment nila, yun na parang, alam mo, tsaka itong kainuman. Bakit ganyan yung bakit ganyan yung mga comment mo sa buhay? Ay, ito wala yung comment ko. Di ba yung, sabi mo yung sa barkadahan, pagkatapos may sisingit sa kwentuhan, tapos nagiinuman kayo, masaya, tawa-tawa, ganyan. Tapos pagka umentrada si Shelo, magyayaya na mag-uwian yung mga tao. Hindi, alam yung matatahimik na parang, Natahimik, tapos, Pards, uwi na tayo. Alam mo yung, kasi di ba parang may mga gano'n na ang bigat, parang ang saya-saya nyo nagiinuman, tapos merong presence na mabigat. Oo. Dahil sa mabigat, nag-iwian na lang kayo kasi bad vibes na yung gano'n. O di kaya, lilipat na lang kayo ng lilipat lang na lang kayo ng bar. Tapos hindi nyo na siya kasama. Oo. Alam niyo may gano'n? Di ba? Naranasan niyo na ba yung gano'n? Na ang saya-saya ninyo, ganyan, gimmick, ganyan, inuman, tapos biglang merong presensya na ang bigat. Oo. Lipat na lang kayo ng lipat na lang kayo ng ibang inuman. Pre-text na lang ha. Oo. Alam mo na parang, hindi naman kaya magpakulong. Alam mo si Shelo, no? Parang, ano eksena ninyo? Parang, paano hindi kaya magpakulong? Paano mo nga ipapakulong? Lahat ng avenues, hawak ng mga magnanakaw. So parang, Chusera. Pero ang nakakaloka doon, wala siyang pakialam about the amount of money. Yeah. Hindi siya offended. Hindi siya offended doon. Ang iniisip lang talaga niya, cash version, ha? Bultong-bultong cash version. At ang nakakaloka nito, ang feeling ko pa sa kanya, ang mas iniisip pa niya na okay lang kahit mag-trillion-trillion pa yung nakawan na dyan. Basta wag lang makaupo si Sara. Oo. Ganyan ang iniisip nila. How sick you are in the head! To be honest, how sick you are in the head? Like, seriously, hindi na ito, girl, hindi na ito kabobohan eh. At least yung kabobohan, you can cure it with knowledge. But this one is, my God, girl, this is like impaired brain processing. To be honest, may impairment na eh. May impairment na dito. Hindi na makaintindi eh. Ganon. This is not just mentally deranged, but physically derangement of the brain itself. Alam mo yun? Aminin nyo yan, na parang, serious? Na parang, girl, parang may sira ng tornilyo sa utak mo. Patingin ka na. And I'm pretty sure makikita ang doktor dahil, girl, why are you commenting like this? You can always say na, ayaw mo magalit na with the amount of money that was stolen just because you're scared that Sarah will be mauupo. Parang, really? That is how deranged you are. You don't care about the Filipino people. And this is not just, I think, about politics anymore. This is really physical derangement of the brain. Physically damage the brain itself. Dahil, this is greed. Actually, this is greed. Na they try to coat it in different in thick sugar coating. Pero greed talaga ito eh. You do not want to talk about the testimony of the 18 Marines and flip it as a political issue na it's about Sara being president. Okay? Girl. Okay? Girl. Hindi lahat about election, putang ina mo ka. Hindi lahat tungkol doon, okay? Matatalo kayo, walang problema diyan, matatalo kayo. Hindi kailangan gamitin ni Inday Sara yung 18 Marines na yan or whatsoever. But if you are a person who loves her country, you would want this to be talked about. Bakit ayaw mong verify yung mga yung confidential fund information nga, gustong-gusto nyong malaman kung paano ginaste. 'Di ba? Pagkatapos ito na isang bagay na verifiable that will require
certain level of law enforcement by checking all the, i-secure nyo na lahat ng CCTV doon sa mga lugar na binanggit, sa Midas Hotel, sa lahat. Diba? I-secure nyo ng lahat yan para makita natin kung meron bang punto itong pinangakuan na ng mga Marines yung salita nila. Hindi yata niya nakita yung hindi nakita ni Shelo Magno yung ang tawag dito yung notarized statement nila. So nag-swear in na yung mga Marines diyan. So they're already under the pain of perjury. Yeah, well, I think if Shelo Magno doesn't really care about that, bakla ikaw lang hindi nagki-care about that, but the Filipino people cares about it. The Filipino people themselves care about it. Kaya mas lalo kayong mapapalayo sa taong bayan eh. Yung mga ganyan yung hirit eh, na parang nagmamadali bang makaupo, bakla, that is the propaganda of the thieves. So you are playing for the propaganda of the thieves, no one else. You are pro-corruption. True. Naging pro-corruption. You are secretly that's the best way to put it. You are pro-corruption, Shelo Magno. You are secretly pro-corruption, even though you are mounting against corruption. Do you know why you are pro-corruption, Shelo Magno? Because if you speaking up against a large corruption would make your enemy look good, then you are pro-corruption inside. You don't have a principled stand against corruption in any shape or form. Hindi yan anti-corruption. You are only anti-corruption if the corruption is committed by your enemy. Gago ka. Hindi ka pro-corruption, hindi ba? Hindi ba ako tama? Hindi ba? I believe in religious in religion that's the case, in Islam, in Christianity or whatever. It's either you are pro-corruption and then you speak up against pro-corruption in any shape or form, or you are secretly would like to be the thief. You're secretly would like na makaisa, di ba? Yes. Hindi ba? Pag katoto, yung nangungurap, dead ka, ganyan. Kaya nga, alam mo yun, ayoko magsabi na anti-corruption ako or pro-corruption ako. Sabihin mo lang na, oy nako, ganyan naman kayo, garapal kayo masyadong magnakaw. Pero you still admit na may mga nakawan talaga, pero mga bakla, iba na yung garapal. Ito kasi garapal na to. Ibang garapal. Wala ako sa living fantasy na katulad ni Nika Gadi na and na parang ang mga eksena nila is and they lived happily ever after. Once upon a time. Mga kalitita, nagpapatakbo natin. Bata siya mismo part ng elite. Oo nga. So ganun na eksena. Bakla, huwag ka na magsalita na anti-corruption ka. Anti-corruption ka lang kung ang corrupt kaaway mo. Pero pagkakampi mo na or favorable sa inyo yung corruption, tahimik ka. So, might as well not wear the badge na ikaw ang tagabantay ng pera ng taong bayan. Dahil nakakatakot kung nag-claim ka na ikaw tagabantay ng pera ng taong bayan. Tapos ganyan ka. Pero ganyan ka, bakla. Huwag mo na kaming baklain, bakla. Mukha kang bantay sa lakay. Hindi ka bantay, bantay sa lakay ka. Bantay sa lakay ka. So ganun na lang ang eksena ng buhay, no? Let's just file Shelo Magno among the curiosities na convenient, corruption for convenience. I-clarify ko lang I think marami kasing na-confuse and I think parang error yun sa part nung mga nag-press conference na 18 Marines yung nag-prepare kasi parang medyo naano rin sila I think it has something to do with the preparation kasi nung lumabas sila prepared na yung affidavit nila pero hindi pa siya notarized.
Hindi pa siya notarized. So ang kumalat na kopya ng affidavit nila noong February 24, yung hindi notarized na, hindi pa pirmado na affidavit. Okay? So 25, holiday. So sarado yung mga opisina. So wala pang nagnotaryo. So kumalat ngayon yung yung kanilang affidavit ngayon, nailabas siya noong basta may ilang araw pa 'di ba, parang 24, 20, 20, 24, 25, parang 26 dun palang kumalat yung signed nila na affidavit na pirmado. Ayun. Pero tinitingnan ko yung affidavit nila dito ngayon. Ang nakalagay naman dito February 23. Nilagdaan ng pinagsama-samang sinumpang salaysay na ito ngayong ika-23 ng Pebrero. Alam ko na. Hindi pa kasi nila fina-file yung kanilang kaso sa ombudsman at that time. So hindi kaya siguro nila hindi nilabas yung kopya na notarized na yung affidavit ng mga sundalo. But anyway, ang point ko is that notarized po siya. Meron talagang kopya na notarized. Ayun. Sa kopya nga ng notarized, 23 pa lang eh. Before sila mag-press con eh. Ang problem, nung February 24, ang kumalat na kopya, yung hindi notaryado. Yun yung problem. Ayun. So, ngayon, ito si Torres, siguro yung nakarating sa kanya, hindi notaryado. Walang pirma yung affidavit. Pero meron talaga na existing na affidavit na pirmado na February 23 pa lang. Ayan. Notarized by certain attorney Charlie D.C. Pascual, Las Piñas. So, yun. So, hindi lang nakita ni Torre, pero merong sinumpaan na talaga ng mga Marines yung mga. So, ang tanong kasi ni Ma'am dito, will it be, meron bang difference? Siguro ang difference kasi niya, okay, nilabas nila yung kwento. Pag nilabas nila yung kwento, ganun pa rin naman na kung hindi notaryado, ganun pa rin naman, pasabog pa rin naman siya nevertheless. Kasi kwento pa rin siya na sobrang andaming detalye. So talagang kumbaga, yung weight ng kwento at yung istorya at yung detalyadong sinabi nila doon, notarized siya o hindi siya notarized, kagimbal-gimbal talaga. Yung fact na ninotarize yung kanilang affidavit, nagdagdag lang ng weight doon sa kwento. Kasi nga, at this point, may risk na pinapasok yung mga Marines, yung mga tao na nag-swear, nag-oath doon sa kwento na yon. Kasi kapag hindi totoo yung mga kwento nila, 'di ba? They are under the pain of perjury. Meron ng mga legal consequences sila na haharapin on top of the original na kwento lang siya. Kasi kung kwento lang siya, o di kwento lang siya, sabihin natin libelous, o di sige, kasuhan sila ng libel, NM, ganyan-ganyan. Pero since nag-ano pa sila, pinangakuan pa nila yung kwento nila na yon, merong intention to really stand by the kwento. Na yan talaga, titindigan namin yan, yan talaga yung kwento namin. So, yun yung value nung affidavit na sign. Ganon. Kasi kapag public document na siya, may kasi siya, mas madali siyang i-present sa korte bilang ebidensya. Ganon. Ayun. Yun yung value niya. Tactics nila yan, Miss Joey, para malaman na tama hinala ni attorney na gagawin ng mga media yan. Oo, pero notarized na ahead at hindi naglabas sa media. Oo, actually, apparently, notarized pala siya ahead of time. Sorry. Yes, hindi galing sa kanila yung hindi notarized. Bakit majority ng mga napangalanan ng 18 soldiers tahimik? Malamang may assurance sila na hindi uusad ang expose nila. Feeling ko sinadya na hindi nila ilabas yung notarized sa simula para hindi sila maggotesa.
Pero kasi lalabas at lalabas rin siya. Ako feeling ko dapat at the onset nilabas na yung notarized eh. Ganon. Pero nevertheless, ganun pa rin naman eh. Kwento pa rin naman yun eh, napasabog. Hindi naman siya yung make it or break it situation. Hindi naman siya yung ganon. Di naman uusad yan kasi halos lahat kaalyado ng government, sabi ni Is. Kung hindi natin bibigyan ng timbang, hindi talaga siya uusad. Kung hindi natin pag-uusapan, kung ide-deadman nating lahat, hindi talaga siya uusad. Ganon. Ayun. So dapat hindi sa inyo manggaling yung hindi yan uusad. Dapat kung magsasalita kayo about it, dapat ang call ninyo is to put more attention doon sa delivery ng mali-maletang pera. 'Di ba? Huwag na sa inyo manggaling yung, ay hindi yan uusad kasi ano, ganyan-ganyan. Eh, talaga, kalaban natin lahat eh. 'Di ba? Pagkatapos nagdadagdag pa kayo dun sa defeatist na mindset. 'Di ba? Dapat wag na sa inyo manggaling yun. As ordinary citizen, dapat ang manggagaling sa inyo, bigyan ng atensyon yan. Kaya dapat mag-Senate hearing naman na talaga. Notarization only turns the private document into public document. Either way, yung laman niya is the same pa rin naman, sabi ni Nix Toralba. Correct. Correct. Ate Joey, ano po yung sinasabi nila na di dapat kasama si De Lima sa listahan? Nilinaw to ni Atty. Baligod eh. Sabi ni Atty. Baligod, sinama siya hindi dahil sa congressman siya. Sinama siya dahil dun sa ICC operation. So, na-deliveran siya ng maleta not because kongresista siya. Na-deliveran siya ng pera dahil dun sa ICC. Part siya ng ICC operations. Ayun. Maganda ang ginagawa ng Net25. Everyday may balita sila about sa expose ng 18 Marines. Di nila tinitigilan. Nakakaumay yung banat na di uusad. Di kayo magde-decide niyan. The fact na nagsasalita sila, kung di ka naman din susuporta sa ginagawa nila at pagdududahan lang, wala ka na halos pinagkaiba sa kabila. Correct! Sa totoo lang, tayong mga normal na citizen, hindi, yung opinion ninyo na, hindi yan uusad. Oo, may point kayo doon. Posible. Pero hindi na dapat manggaling sa inyo yun. Kasi nga kayo nga yung ninanakawan eh. Tayo nga yung ninanakawan eh. 'Di ba? So dapat lahat ng boses natin, lahat ng lakas natin, naka-point doon sa pausarin natin to. Nandun dapat. Ilagay nyo sa tamang lugar yung ano ninyo, yung pagiging pessimistic ninyo. Kasi yung pagiging pessimistic nyo na ganyan, gina-justify nyo pa yung gina-justify nyo pa yung sitwasyon nung, di ba pinapalakas nyo pa yung side ng kalaban natin eh. Ay, hindi yan uusad, hindi yan kasi MM. Eh kaya yan hindi umiusad dahil doon sa mga Pilipino na ayaw mag-pushback. So ngayon, kung hindi na uusad, ayaw niya ng pumushback. Diba? Ba't saan nyo pa nanggagaling? Huwag natin tigilan sa pag-uusap. Huwag natin tigilan yung topic. Yes, matagal ko ng content yung ganyan. Sa akin, magbasa ng ganong comment. Pro-corruption yung mga tao na ayaw imbestigahan ng mga ex-Marines. What? Opinion ko lang naman yun, babaw naman. Oo nga, kaya nga opinion mo na ganyan, be careful na lang. Yung hindi yan uusad, hindi yan uusad. Hindi yun mababaw. Hindi yun mababaw. Sinasabi lang namin yung opinion mo. Yung opinion mo hindi nakakatulong, Ace. Yun nga sinasabi namin. Yung opinion mo hindi nakakatulong.
Yung opinion mo, feeling mo, hindi ka kalaban, pero sa totoo lang, yung opinion mo, hindi nakakatulong. O kung hindi ka nakakatulong at yung opinion mo, mas nakakatulong pa sa kalaban, what does that make you? Nagets mo ba, Ace? Ayun, my bad, sabi ni Ace. Ayun. Yun lang naman yun. Yun lang naman yun. O, yan. O, tama. Let's move on na. Matuto kayo maging critical paano kayo magpa-participate sa public discourse. Kaya matatatay tayo sa kabila kasi sila, believe sila sa pagiging tama kahit alam natin kabubuhan banat nila. Ayun nga pagkatapos tayo gusto nating pag-usapan tong mga korupsyon na nangyayaring to. Pagkatapos kayo pa mismo ang magsasabi walang mangyayari diyan. 'Di ba? Alam nyo, kaya nagtatagumpay at kaya tayo ninanakawan ng trilyon-trilyon at walang nangyayari. Kasi imbis na mag-opinion kayo para mag-pushback, ang gusto niyong pag-usapan yung opinion ninyo na walang mangyayari. 'Di ba? Ay, siguro yung aktivista in me is the one that is speaking yung call to action yung importante, 'di ba? Yung call to action yung importante dito. If we really want to push back and do the right thing for our country, we also have to calibrate kung ano yung ilalagay natin do sa public discourse. Ganon. So, kasi yung consciousness natin, yung public consciousness natin, kung bibit-bitin natin yan na walang mangyayari at magiging parte ng public consciousness natin na ay oo kahit anong gawin natin dito walang mangyayari. Para sa ampat ginagawa natin tong lahat ng ito. Di tanggapin na lang natin araw-araw na nanakawan tayo. Walang pala tayong magagawa